Asan na nga ba ang 20 pesos na bigas na pinangarap ni Bongbong Marcos noong 2022? Iisipin natin, 3 taon na, bakit hindi pa mapababayan? Ano nga ba ang hadlang? I wrote the rice Kayo tarification po ba yun? law. You know, we wrote that rice tarification law because in 2018, the price of rice rose to almost 50 to 60 pesos per kilo. And that is the only time President Duterte became unpopular because rice is a political crop. When nagmamahal ang rice, nagiging unpopular ang president. And So ang lumalabas dito, porket unpopular si Duterte ay pinasali na ang rice tarification law? So ibig niyo sabihin, nag-rice tarification law itong si Cynthia Villar dahil mababa ang rating si Tatay Diggs dahil nagmahal ang bigas. Ngayon, anong implikasyon niyan sa ating mga magsasaka? Natulungan ba sila ng batas ni Villar na yan? Kasi hindi nakakatulong sa magsasaka. Ano nangyayari? Sino ang nagbebenepisyo dyan? Ang magsasaka po natin, pagka nawawalan na ng pag-asa dahil lagi silang lugi, ano nangyayari? Binibenta nila yung mga lupain nila. At ano nangyayari? Ginagawang subdivision. Nino ay Ano po ang ginagawa nila sa ganitong nangyaring masamang sistema na paliit po ang ating farmland? Sorry po, madam ha. Yeah. Na hindi lang po sa Kawayan, sa Isabela, kundi sa marami tend pong to mga disagree probinsya with you. na marami na pong mga subdivision na nagsilipa na. where will the people live if you don't build subdivision? Marami pong mga lugar na pwede pong pagtayuan ng subdivision. Huwag lang po i-take over yung mga farms. Kasi nga po, kuminsan yung mga farmers, dahil sila po ay naghihikaos, they're being taken advantage of. No. Lalo na po meron tinatawag na rice tarification. So mura po yung mga bigas na dumarating dito, they cannot compete. And then papasok po ito mga negosyante at mag-o-offer ng pera para bilhin ng kanilang mga lupain. Of course, walang choice po yung mga farmers kung hindi ibenta na lang kanilang lupa sapagkat meron na po tinatawag na rice tarification. mukhang merong mga nakikinabang dyan sa rice tarification law. Hindi lang sa presyo ng bigas, hindi lang sa importation, pati sa mga desperadong magsasaka na kaawa-awa dahil sila ay lugi. Hindi ba? Sino ang nakikinabang na bumibili ng mga subdivisions left and right sa Pilipinas ngayon? Kaya minsan nakakapagtaka, no? Ang yayaman na ng mga Villar, bakit kailangan pa rin nila ng upuan dyan sa Senado? Ang yayaman na nila, bakit kailangan pang pumasok sa magulong mundo ng politika? Ang yayaman na nila, pero bakit kailangan gumastos ng bilyon-bilyon ni Camille Villar para magkaroon ng pangalawang posisyon dyan sa Senado? Hindi ba panahon na para maghalal tayo ng isang tao na may talagang concern sa mga magsasaka natin na alam kung paano at nagawa niya ng pabagsakin ng 3 piso kada kilo ang bigas nung siya ay National Food Security Advisor nung panahon ni Pinoy. May mga pagkakataon po na dapat ang magsasaka, ang ating food security, ang una nating iniisip. Tulungan ang magsasaka at pugsain ang gutom. Number 51 sa Senado, Kiko Pangilinan.